sebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride
washing machine detergent may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. Alas 9:12 ng umaga. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort. Kasama si Edniel Parosa sa DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kwentong dapat mong malaman. Kwento ni Juan de la Cruz sa araw-araw na balitaan. Mga muka sa likod ng headlines. Pakinggan at kasangkutan. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Stories. Mark H. Mark H. Ay, maulang Sunday morning. Grabe oh. 200 millimeters na ulan, partner. Inaasahan sa Metro Manila at ilang pang mga lugar. Ay, yung Sunday lang yan. May aasahan pa bukod sa mga binuhos na. Kaya daw yung drainage system natin, partner, hindi na kinakaya. Ganun ba? Lagi naman. Sabi nga natin ng mga Sinisi pa nakaraan, sa- maski umihi yung daga, hindi ba? Hindi na Ayan na, kinakaya talaga. Sinisi pa sa 200 millimeters na ulan, ano? Sinisi pa yung Pero in daga. fairness may mga portion at least doon sa mga naikutan ko, partner, na mga area na nakikita ko may improvement as of late. For example, yung Shaw Tunnel sa may EDSA. Partner, medyo inayos na MMDA. Kaya lang medyo alanganin talaga kagabi. Lakas talaga ng ulan eh. Binana naman. Dito, partner, sa nadaanan namin sa Rojas Boulevard, yung sa tapat ng Cuneta Astrodome, talagang ang taas nung baha lagpas gutter deep. Kanina may rant si Kuya Mike lumaban diyan. Simula nung ginawa yung parte ng kalsada na yan. Never na nadaanan na maayos kapag babaha. Pag maulan. Oo, nagkagano na daw yung sitwasyon. Sabi ko may mga nagkandahetot-hetot na. May mga portion tayo nakikita sa kalsada gaya sa EDSA Shaw Tunnel na may ginagawa improvement. Dito sa may EDSA yung ilog pinapalalim ng gusto, kaya lang alanganin talaga kapag sobra-sobra yung ulan, partner. Talagang hindi kaya ng Metro Manila. Iba daw yung volume ng ulan ngayon. Ang tanong natin dyan, isisisi na naman ba natin sa volume ng ulan o talagang palyado yung mga proyekto? Kasama natin si MMDA General Manager General Nicolas Torre III. GM sir, welcome ulit sa DZRH. Good morning. Good morning, GM.
GM Torres, sir, General, sir. Good morning. Yes sir, good morning. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Opo, sir, sa DZRH, si Edniel, tsaka si Giselle ulit. Sir, kahapon, kagabi, actually, magmamadaling araw na nasa EDSA pa kayo eh. Nag-inspection ng nag-collapse dyan. Kumusta ang monitoring na MMDA, sir, sa epekto ng habagat sa Kamaynilan? Well, meron kaming hourly updates ng mga naiiwang mga areas na may baha, no? So, kanina, as of a while ago, 7:50 a.m., ang mga areas natin na merong pagbaha ay 6. Meron dyan sa Taft Avenue, Corner Quirino, mga gutter deep lahat. Tapos, ang pinakamalalim dito na na-report sa atin is knee deep sa may area ng Alabang Sapote Junction. Ayan, pero buwaba naman na ngayon. Gutter deep na lang uli. Ayun. Tinatanong natin yan sapagkat yung mga LGUs natin over itong mga past few hours talagang walang puknat sa kaka-alerto sa ating mga kababayan. Pero sir, isa dun sa mga tinutukan mo kagabi yung nag-collapse na wall Sa dyan. EDSA Ayala. Sa may Forbes pa kamo. Kamusta GM sir? Talaga bang substandard kamo yung pagkakagawa dyan? Well, ang tingin natin doon, may mga enhancement, may mga extension na ginawa na wala na sa design. Kaya nung tuloy-tuloy ang ulan at nag-absorb ng maraming tubig, hindi niya kinaya. Wala na sa design eh. Papaano GM yung clearing operation po? Nadadaanan na po ba ng mga motorista yung bahaging yan? Ongoing po ang ating clearing operation. Malaking trabaho yun ha. At kagabi, emergency palliative care. Kumbaga, palliative measures lang ginawa natin para kasi nang bumagsak siya, 1 lane ang naiwan sa EDSA. So, binuksan ulit natin ang 2 lanes, pinaginamitan natin ng heavy equipment natin plus yung mga rescue equipment natin para maitabi yung mga debris at makuha ngayong umaga ng ating mga dump trucks at mga haulers. Pag tinignan mo GM yung mga pictures na ibinahagi nyo kagabi, parang yung pinaka-external layer lang yung nabuwal. Yung pala buong pader yan na GM kasi hanggang ngayon kiniklear pa yung daanan eh. General? Yes, yung pader kasi ay parang ang ginawa is double wall. May external na mas mataas, tapos sa loob mismo nung kabahayan doon sa loob ay internal na medyo mas mababa pero mas matibay. Kaya naiwan pa rin yung wall na yon. Ang nasira yung external niya na nung napag-alaman natin ay mukhang matagal nang ginawa. GM, ang binabanggit po ni Sec Dizon, hindi daw po pala semento yan. Parang kung sino man daw po yung gumawa ng pader na yan, pinapalabas lang daw nila na semento. Yes, nakita natin ang ginawa ay mga tubular na mga 2x2 at pagkatapos nilagyan ng drywall. Yung nasa taas yon. Pero kanino bang proyekto yan? Government pa rin ba yun? Kasi EDSA yan eh. Along EDSA, GM Torre. Ayun, yun ang magiging subject ng ating investigation kasi kagabi ay walang makapagsabi kung sino ang gumawa at kung kailan ginawa. Oo, pero ang magandang balita, pinapakinggan ko yung interview nyo kagabi, mukhang wala naman sir na nadamay, kumbaga nasaktan dyan sa insidente. We do hope na wala sana dahil sidewalk yun eh. Sabi nga namin kagabi na kung may taong natamaan doon, yun ang isang nakakalungkot na pangyayari. Pero wala namang indication. Walang indication. Hopefully, wala naman sana. GM, kumustahin po namin yung mga major waterways dito po sa Metro Manila. Nag-overflow na raw po dahil sa matinding volume na dala po ng malakas na ulan. Itong sa area ng south natin, sa may Parañaque area, ito yung umaapaw ang Sapote Creek. Pero hopefully, mag-subside naman at tuloy-tuloy nakikita natin, mabilis na ang galaw ng tubig eh. So, talaga ang volume kasi talaga napakataas at tuloy-tuloy ang ulan kagabi. Pag humupa naman ito, in-expect natin na bababa rin kaagad. Nakatutok ang LGU ng Marikina sa Marikina River. Ang Tulihan River naman, GM, may pangamba ng pag-spill nung Lamesa Dam. Kumusta sir yung preparation natin in case man na kailanganin talaga ng pag-rescue o kung hindi man ay kung anumang resback mula sa MMDA? Nakapreposition ang ating mga rescue equipment, ano? Yung mga rubber boats natin ay naka-ready na dyan sa paligid ng
Marikina at saka yung dadaanan ng Tulyahan, yung mga identified areas na kung saan traditionally ay nagre-rescue talaga tayo. Pero hopefully, ang minomonitor natin na Marikina, talagang mataas na talaga ang kanyang level ng tubig pero hindi pa naman umaapaw. Hopefully naman, na-mitigate ng lahat ng mga pre-positioning ng mga equipment at saka yung mga pre-baha activities natin like dredging at saka yung talagang inarmor yung dike diyan sa may Marikina River. Sir, yung binabanggit mo bago yung baha, meron namang mga activities yung mga lokal na pamahalaan, even MMDA. Pagtapos ng sakuna, nakabantay, naka-preposition pa rin ho tayo para sa possible rescue. Pero anong hamon? Saan ba tayo nagkukulang? Bakit every time na naulan ng ganito ay talagang bumabaha ng gusto sa Metro Manila? Una, nakikita natin, medyo malakas talaga ang ulan. At pangalawa talaga, ito, disiplina na naman. Since kagabi, walang tigil ang ating mga upland manananggal. Walang tigil yan sa kare-responde sa kung saan may baha, hanap ng inlet at clearing ng inlet. Kasi ang nakikita natin talaga, pag nabarahan ng inlet, dito talaga ang nagsisimula ang napakalaking problema. Kasi hindi nakakapasok kaagad sa drainage ang ating ang tubig na supposedly ay dadali na lang kaagad sa major waterways. Basura pa rin, babagsak pa rin sa basura, GM ano. Pero GM, pero GM sir, kung ikukumpara po sa mga nakalipas na pagbaha, sa mga nakalipas na buwan o taon, nagkaroon po ba ng improvement yung pagbaha dito po sa Capital Region? May mga feedback na tayong nakikita, no? Na yun nga, ang sabi ng mga kababayan natin, yung mga traditional na mga dating binabaha ay hindi na ngayon nababaha. So, ito ay magandang indication, pero we really cannot pat ourselves in the back. At tuloy-tuloy pa rin ang trabaho natin. At ang isang maganda lang ngayon na nakikita natin sa may mga baha pa rin na areas ay mabilis bumaba at humupa ang tubig. Basta tumigil ang ulan, bumababa kaagad ang tubig. Final point na lang sa akin, General Torre, yung ating NCAP ay ipinogram na natin ngayon to identify yung mga pasaway dyan sa pagkakalat ng basura. May mga nasampulan na ba tayo at paano ba itong pinaka-mechanics o proseso nito at paano natin sila mapaparusahan? Marami na sir ang nahuhuli natin. Ang ginagawa natin is kinukuha natin ng mga screenshots, pinipicturean sila pagkatapos pinapupuntahan ng ating mga personnel from the HPCEPO natin, yung ating mga environmental police. Nagko-coordinate sa barangay, pinupuntahan ng tao, pinapakita ang ebidensya at pinapipili kung sila ba ay magbumulta o sila ay magko-community service. Basta pinaparusahan natin. At ang magiging batayan nito ay yung local ordinance kung saan sila nagtapon ng basura. Yes. At pagkatapos kung applicable ng national laws, edi apply natin ang national law. GM, kamakailan po nabanggit ninyo na sadya na may mga nananabotahe doon ho sa drainage system, at least sa ilang part po nitong Metro Manila. Papaano sir ito tinututukan ng hanay? May mga natukoy na ba ng mga tao na posibleng responsable po sa ganitong pananabotahe? Nag-coordinate tayo sa ating mga barangay at sa ating kapulisan para matigil ang ganitong mga aktibidades. At lately naman, nakikita natin ay wala naman. Pero ang meron lang talaga na hindi pa rin nawawala, yung nagtatapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan, lalong-lalo na yung mga malalapit sa mga drainage inlet. At meron na ako pinost sa Facebook ko, personal na Facebook ko, at saka sa MMDA Facebook namin. Ipinopost namin yung mga taong nahuhuli namin dyan. Hindi naman sila personally ma-identify, pero at least malaman nila na seryoso talaga ang gobyerno sa pagbabantay ng mga aktibidades na ito. At sila ay napaparusahan, napupuntahan sa kanilang mga bahay at nabibigyan ng notice of violation. Alright. GM, kaisa niyo kami dyan sa krusada na ito laban sa mga pasaway pa rin sa pagtatapon ng basura. And thank you sa serbisyo. Maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat sir, maraming salamat ma'am. At laging tana sa ating mga kababayan, ang 136 natin, MMDA hotline, ay nandyan lang, nakaantabay para sagutin ang inyong mga tawag at paghingi ng tulong. Maraming salamat po, good morning. Salamat GM, happy Sunday. Si MMDA General Manager General Nicolas Torre III. Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Sabi nga partner, ang termino dyan sa panghuling topic natin kanina tanim basura. Ayun.
nagtatanim ng basura sa mga drainage para bumaha. Diyos Hindi, ko. literal, para bumaha. Para may pakinabang sila. Siyempre, Oo, ganansya nila yon. Kapag bumaha, tatagay nila sa pasahe. Oo, yung mga pasahe. Biruin mo, naiisip pa nila yon. Matagal nang gawain niya. Ang Napakalaki. hirap na lang mag-pinpoint kung saan LGU. Basta malapit dito. Ang laking, dyan lang, Dyan sa lang, tabi-tabi. oo, dyan Ang lang. laking kalbaryo sa mga kababayan natin, partner, hindi ba? Yung tipong mamamahinga ka na lang dapat, talagang idinaan pa sa nakaranas ka pa ng kalbaryo sa kalsada. Ayan, tsaka isa pang punto, partner, maliban doon sa mga nagtatapon ng basura, babalik talaga doon sa usapin ng substandard ba o hindi ang isang proyekto. Ayan na naman nga. Sasabihin ko nga sana, partner, ito na naman yung panahon na minumulto tayo ng mga multong proyekto sa flood control. Ayan. Yung mga dating guni-guni at kung tawagin ni ito na naman. Ghost Project. Ayan, saan na si Attorney Nick Nangit? Ghost man 2 kasi ngayon. Kaya nagpaparamdam ho ang mga ghost flood control projects. Hanggang alas 10 po tayo magsasama dito sa DZRH Stories. Kami yung inyong kaagapay ngayong linggo ito. Ako po, Giselle Ricofor. Ako naman si Edniel Parrosa. Standby lamang, mamihingi pa tayo ng reports ulat sa labas ng himpilan sa persitwasyon atin mga kababayan ngayong araw ng Sunday. Standby! Oras natin. Alas 9:27 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Dandrick Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamaril. Umabot na sa 4, 3 yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun?
I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito, kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. 9:33 ng umaga. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Ay, umuulan ng basa. Stay dry mga kababayan. Good morning pa rin ho aming pagbati ngayong sige na nga, beautiful Sunday morning pa rin. Ang 9 ho sa buwan ng Agosto taong 2026. Kumusta ho kayo? Malungkot na balita ho mga kaibigan, mga kababayan, lalo na sa mga nagbabalak kong makakita ng mga artista ngayong linggo. Sa mga siguro nakaukit na sa inyong mga kalendaryo kagaya ni Wina Porlesor. Si Wina nagdadala pa yun ng pamilya dito sa Star City. Yun yung una ba nilang pinupuntahan, partner? Uy, nandun si Maui Taylor. Taylor ba? Tama? Hindi ko alam. Oo. Ano yan? Hindi ko alam sa yung mga sasabi mo. Sa mga gustong... Bakit naman ito naman sa lahat ng artista? Maraming Filipino icon. Kaya nga, sa dami ng Filipino icon dun, si Maui Taylor talaga itatanong mo sa akin. Isa siya dun sa nasa unang listahan kasi nung pinasinayaan, sinagot partner. Sinagot na nga kita ng off-air i-on air mo pa ako. Kaya nga kita tinanong Ayan si Miss Pops. Ayun. Ayan. Diba? Marami tayong mga Pinoy icon yung naririyan ho sa Startista Gallery. Maliban ho dyan, siguro init na init pa yung iba ngayon. Gusto pang mag-Snow World. Oo. Mainit pa ba sa lagay na yan? Binabaha sa bahay nila pero gusto mag-Snow World. Pero announcement ho mula ho sa pamunuan ng Star City mula sa tanggapan ni Mayor Deo Macalma.
Anunsyo ho ni Mayor Deo Macalma ng Star City, sarado ho ngayon, ha, ang Star City, ngayong August 9, Sunday. Dahil pa rin ho yan sa kasalukuyan nating weather condition. Tsaka syempre, para maging ligtas din yung mga, hindi lang yung guest, pero maging yung mga staff natin dito sa sa amusement park. Ayun. Marami dito, partner, talagang dito nag-ano kahit wala yung mga guest, wala yung mga bisita, yung mga apports natin dyan, mga kapatid natin sa Star At City. syempre partner Diyan doon sa nag-i-stay. mga gustong sumakay sa mga rides, hindi ba? Ayan. Para din sa safety nila. Ikaw, yung Oo. paborito mong Chubibo. Hindi ka makakasampa ngayon sa Yung Chubibo. sa Wild River, yung ano ko eh. Ganun ba? Oo, yun yung paborito ko dyan eh. Ang paborito ko dyan yung yung Star Frisbee. Akala ko yung Startista yung paborito ko. Star Frisbee. Pero kapag sasakay ka ng Star meron Frisbee, doon? yung pinakamalupit na ride ng Star City. Hindi yung, ko... nung araw pa ako huling napunta baka dyan nung araw eh. ka naman. Nung elementary. yung umiikot ng disc, pero pa ganun din siya. So umiikot ka na, hinaheli ka pa. Yung parang... abnormal na oo. Yung parang, anong tawag dito? Oo. Nasa dulo ng dito. Sino nakaisip na ride ng na Star Frisbee? Mapupunta kaya sa langit yung nakaisip na ride nun? Oo. Yung sakay, yung mapupunta sa langit. Pero paborito ko yun. Pero alam mo... Iba ba yan sa Anchors Away, partner? Yun. Uy! Anchors Away daw. Ay, ano ba? Iba yun. Iba ba yun? Nakalaban Iba ba? yun. Ay, sorry Talaga po. tubatukan kita eh. Sorry po. Iba ba yun? Yun yung naalala ko. Ay, nako. Mayari tayo nito. Tama, nag-text si Boss Jomay Paroko. Nako. Ay, boss. Ay, hindi. Paalala lang daw ng Vikings kasi, sabi ni Wina Pearl Tesoro, natatakot mga Kaya kagalitan kaya walang Star City ngayon. Makinig ho kayo. Kalimutan nyo na. Shh, erase. Shh. Go away. ano yun? Sabi ni Boss Jomay. Pinapawisan yung kilikili. Oo. Kaya wala tayo Star City ngayon dahil may red rainfall warning nga ni. May red rainfall nga ni sa Metro Manila. Anong ibig sabihin daw, partner, kapag Red rainfall. Ay, heavy rain siya. Heavy to torrential rains. Intense to torrential. Ayan. O yan, sabi ng Pag-asa hanggang Martes pa natin mararanasan. At least dito sa Metro Manila. Uy, wag naman. Yung malakas na buhos Pero ng sabi ulan. naman kanina ni Ma'am Veronica Torres ng Weather Bureau, kausap din natin sa programa para doon sa mga kabubukas pa lamang ho ng radyo ay ang peak. Yung peak, yung pinakamalakas na buhos ng ulan dulot ng habagat ay naranasan na natin kagabi. Ayun. Pero maaring maranasan pa rin hanggang ngayong araw na lang. So at least Hanggang by tomorrow, kung ulan man bukas, hindi na siya ganun kalakas. Okay. Pero sana nga maputol na. Sa labas ng Philippine Air Responsibility, 3 bagyo, partner, yung binabantayan ng Pag-asa. 2 tropical depression, yung isa naman, yung bagyong Dolphin. Oo. Pero wala na silang chance na makapasok daw ng bansa dahil palayo na yung kanilang binabagtas. Ito namang si Dolphin, papalayo sa ating kapuluan pero nag-a-attack ng habagat. Yun, Kaya ayun malakas na. yung habagat. Dahil enhance siya ng bagyong Dolphin. Ay, text nyo kami 0919-2826-485. Parang ito, si Melvin Litrodo, sabi niya, nakikita niya raw ngayon ang kamukha daw na artista ni Giselle Ricafort. Ano? Nakikita niya raw kung sinong kamukha mo Wala artista. po tayo sa Startista. Binanggit mo kasi si Maui Taylor, sabi niya, kamukha mo raw si Sino AJ naman? Rabal. What? ang ulan sa bubong ng bahay. Nahanap ko yung mga nagko-comment, partner, sa Facebook live streaming. Nawala na ano kasi nabigla kasi ako dun sa Anchors Oy, maulan din daw, partner, doon sa Malolos, Bulacan. Oo nga naman. Oo, outside NCR. Oo, may ilang bahagi naman sa May Kawayan yung nagpapadala din sa atin ng mga larawan, mga nagbabangka na lang din sila, partner, dahil may kataasan yung kanilang tubig baha doon. Kailan bang humupa ang baha dyan? Yun na. Totoo naman. Di ba? Totoo naman. Wala nga lang maglagay ng istasyon ng Coast Guard dyan sa sa Obando, sa portion na yan ng May Kawayan. May bahagi sa Bukawi, partner. Sa Bukawi. Tsaka lalayo pa ba Alumpeta. tayo, partner? Dyan sa, ano barangay yun? Dalandanan sa Valenzuela. Ayun na. Laging lubog sa ba. Kailan maglalagay ng Coast Guard station dyan? Para kasi, yung Coast Guard dati lagi nasa busway.
Yung Coast Guard nasa busway. Ba't kasi nasa busway yung Coast Guard? Baka naman may ibang deployment sila. Bigyan nyo ng bangka, dalhin nyo sa Bukawi, Bulacan, tsaka sa doon May Kawayan, marami sa sa amin. Obando. Oo. Ayan, puro baha. At least doon magagamit ang kanilang expertise. Bubuti pa raw dito sa may partner, sa Borogan City, sa Eastern Samar. Alam mo, walang ulan. Ayun, very good. Wala daw ulan kahapon. Bakit kaya? Kaswerte. Nanonood daw, partner, batiin ko lang ito, nanonood daw tuwing linggo, si Eli, asawa ni Lola Clara, Lolo Eli, taga-Iraya. Pabati rin daw si Lola Monica Robredillo at Jovito Robredillo. Narorood daw pero nasa Fairview naman. Grabing segue ito from Borongan to Fairview. Si Kagawad pala ito. Kagawad Eli Capones at Clara Tejero, nanonood sa atin si Lola. Binabati rin natin ng happy Sunday morning si Lola Monica Robredillo. Ayun, Uy, partner, yung mga sitwasyon sa dam. Ayun, banggitin din natin. May yung Angat Dam nakatulong, hindi Ayan, ba? Oo, sa sige, alpas banggitin ng na tubig natin. doon, nakaka-recover na daw. Oo, yun yung epekto ng ulan. Yung iba naman, parang dalawa ba? Yung tama ba yung Lamesa bilang ko? at saka Oo, yung nasa spilling, nasa spilling level naman. Sabi ho ng Pag-asa Hydrometeorology Division partner, binabanggit ni partner, yung Lamesa Dam ay malapit nang umabot sa kanyang spilling level. Although mabagal yung pag-angat, partner, kung magtutuloy-tuloy yung heavy rains, maaring mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, umapaw yung Lamesa Dam. Ay. Kapag nangyari yan, kawawa ho yung mga nasa paligid ng na komunidad. Tulyahan River. Ayun. Yung Tulyahan River mula dito sa Fairview sa Quezon City hanggang sa may Valenzuela. Dito sa may Kamanaba area. Huwag naman sana. Pero kanina, Huwag naman. partner, hindi naman na ganun kalakas yung ulan no? Oo, sana tumigil na At rin saka yung... doon sa area ni Val Gonzales sa Marikina kanina, hindi naman umabot ng second alarm. Ayun. Hindi umabot ng second alarm. Ang ibig sabihin ng second alarm, partner, preemptive. Oo, preemptive. magmamandatory kapag third alarm. 18 meters. Ang first alarm, maghanda yung mga kababayan natin dyan sa possible evacuation. Pero dahil umapaw na ho yung Wawa Dam, asahan ho natin sa mga sunodong mga oras ay talagang maapektuhan din ito. Even yung Marikina River. Sabi ho ni Sir Richard Oremday ng Pag-asa Hydrology Division, ay medyo umapaw na ho. Lampas na ho sa spilling level itong sa Wawa Dam. Ang magandang balita dito naman sa norte, sa may Angat Dam, partner, yung ibinabanggit mo na nasa recovery stage na dahil sa mga pagulan. Dahil for the past few weeks, sad-sad na sa record low na critical level. Kaya at least yung water supply na Metro Manila hindi maapektuhan. Nakakabawi. Partner, maganda rin sanang makausap, partner, yung OCD at yung iba pang mga concerned agency para malaan din natin. Sa September, may mga area na magsisimulang mag-anihan ng palay. Oo, yung epekto, gaano ba kalawa kung meron man itong nararanasan natin na sunod-sunod at malakas na boost ng ulan. Dahil kamakailan, eto naman sa ilang klase ng gulay, inanunsyo ng Agriculture Secretary, 10 piso hanggang 5 piso hanggang 10 piso na taas presyo sa ilang klase ng gulay. Yun hong ating aasahan dahil sa naranasan natin, partner, na masamang panahon. Balikan natin yung topic na yun. At hopefully ma-reach out natin yung civil defense sa Kapaginaldo maya-maya lamang. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Kasama natin sa puntong ito ng ating palatuntunan, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Cayabyab. Ma'am, good morning ho. Welcome ulit sa DZRH. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Sir Edniel and Ma'am Giselle, at maraming salamat po sa oportunidad. Ma'am, kahapon may mga stranded tayong mga biyahero dahil may mga biyahe palang kinan-sila. Kumusta, ma'am, yung lagay ng ating mga pantalan ngayon? Sunday, pero meron pa rin mga epekto itong hangin habagat Yes, tama po kayo, Sir Edniel. No, meron pa rin po tayo minomonitor ng mga pantalan na meron po tayong naitala ng mga stranded na pasahero. Particularly sa area po yan ng Western Visayas, Central Visayas, Bicol, and even yung sa Southern Tagalog po. So currently, meron po tayong 543 na passengers na stranded at 19 vessels po ang stranded din. Sa kasama po yan sa mga minomonitor po natin, pati yung mga motor bangka at saka mga barko na nag-take shelter sa mga area na yan. Ma'am, paano yung mga vessel po na sa gitna na ng laot, inabutan ng masamang panahon, pinababalik po sila ng PCG? Usually, ang ginagawa po natin dyan, Ma'am Giselle, kung ano yung pinakamalapit na port
na pwede po nilang puntahan at pagdaungan, ay doon po sila humihinto. So usually naman po, ang nagiging paalala naman po ng Philippine Coast Guard before pa umalis sa pantalan hanggang sa pupuntahan, ay kailangan maging maganda po ang panahon ng ating karagatan. Kasi ang nangyayari po niyan, since wala po tayong nakataas na signal sa anumang area, itong rough sea condition ay dulot po ng habagat. So usually po, we always advise them not to venture pag ganito po may mga sakay na pasahero at even na kargamento. So we also consider yung taas ng waves na nilalabas po ng Pag-asa po sa atin. Ma'am, doon nga papunta rin yung tanong ko. Sa aking pakiwari, tagka-cancela lang tayo ng mga biyahe kapag may storm signal na nakataas o wind signal. Ngayon wala ho, habagat lang ho ito. Bakit humantong sa cancellation ng mga biyahe? Well, Sir Ednia, based po yan doon sa nilalabasin po na Pag-asa na lagay yung air condition po ng ating karagatan. Meron po tayo mga area na kung saan halos 2 to 4 meters po ang wave height. So again, kung ito pong barko o ito pong mga maliliit na sasakyan pang dagat ay may dala po mga pasahero or kagamento, hindi po ito ligtas para sa kanila. So we also advise them kahit wala pong nakataas na signal sa panggagalingan, dadaanan at pupuntahan, na kung maaari ay wag po muna umalis o ipagpaliban po muna ang kanilang pag-alis. Ma'am, wala ba tayong mga naitala naman po ng mga insidente sa karagatan ngayon po na masama yung panahon? Kahapon po, meron po tayo na ikandak na search and rescue sa area po ng Lawag City, na kung saan dalawa pong mangingisda ang sakay po ng isang lumubog na motorbangka ang nailigtas po natin. So accordingly po, ito pong location is 1 kilometer from the shoreline po ng La Paz, Lawag City. At ang naging reason po nito, according po sa ating mga mangingisda, kaya po lumubog ang kailang motorbangka, ay dahil po hinampas ng malakas na alon, no, itong kanilang sasakyang bandagat. Kaya kahapon, regardless po doon sa wala na itaas na signal, ay we always remind them po na itaas po muna itong kanilang mga motorbangka sa mataas na area para maiwasan din po na masira. Kasi particularly sa area po ng Northern Luzon ay halos malalaki po talaga ang alon at hampas po ng alon na nararamdaman po ng ating po mga kababayan. So tayo po ay umagapay sa ating po mga mangingisda na itaas po ang kanilang mga motorbangka for the meantime. May mga naitala ba, ma'am, na mga drowning incidents itong PCG natin? Kung hindi man sa dagat, marahil dito sa kalupaan kasi kayo nag-augment din ng inyong assets at personnel, di ho ba? Sergio, wala po tayong na-report hanggang ngayon, no, as we speak po, na mga drowning incident. Pero kahapon ay nagkaroon po tayo ng intensified na preemptive evacuation sa iba't ibang area. So as we speak, halos 1,760 individuals po ang ating po natulungan during the preemptive evacuation. Particularly po sa area po ng Romblon, Batangas, at sa may NCR, sa may Naik, Bacoor, Kawit at yung Imus po. Mamang PCG, katuwang po, hindi ba, ng lokal na pamahalaan sa paglilikas sa ating mga kababayan? Ano po yung pangunahin ng mga hamon na kinaharap ng PCG sa evacuation? Well, ang nakikita po nating hamon, meron pa rin po tayong ibang mga residente, no, ma'am, na hindi pa rin po mapilit, no, na sumunod po sa ating direktiba, particularly sa mga preemptive evacuation. Ang usually po nagiging statement po nila is yung mga maiiwan po nila mga kagamitan sa kanila po mga tahanan. Pero again, ang ating pong paalala talaga dyan is ang ating pong buhay ay isa lamang, so we always ensure their safety. Kahapon nga po, ma'am, ay meron po tayong na-rescue na isang bagong panganak na sanggol at saka mga senior citizen. Kaya again, ang ating din po talagang usap, no, sa ating po mga kababayan, lalo na po sa ganitong hindi po maganda ang panahon at particularly sa mga lugar po ng mga low-lying at mga flood-prone areas na sumunod po talaga sa mga abiso na ibinibigay po ng ating mga lokal na otoridad. Ang ating pong ginagawa ay para lamang po din sa kailang kaligtasan. Kaya again, yun na din po ang ating mga pakiusap po sa ating po mga kababayan. Alright. Ma'am Noemi, ingat po kayo at yung mga tao dito sa Coast Guard, sana wala namang apektuhan, ma'am. So far po, as we speak, wala naman po. Yan din po ang ating priority, Sir Ed, no, na kung ganitong mga rescue operation, we always ensure the safety of our responders din po.
Salamat ma'am. Happy Sunday. Thank you, Si ma'am. Captain Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Oras natin 10 minuto bago mag-alas 10. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafort. Naman si Edniel Parosa. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Check na check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Ay, kailan ba matatapos ang maulap na papawirin? Parang yung buong August daw, partner, umulan na lang ng umulan. Okay. Walang natupad na plano. Ghost month daw kasi. Ghost month. Kaya pinapaalala sa atin ng mga ghost flood control project. Ayun na sinasabi ko. O dito sa Metro Manila, tingnan nyo, ganyang kalala yung mga pagbaha, partner, na nararanasan natin. More than 1,000 yung mga proyekto sa flood control na nandito. 52 billion mahigit yung halaga NCR ng mga yan. NCR lang yan. Simula 2022 hanggang 2025 lang yan. Anong nangyari? Alam na naman natin kung saan napunta yung mga yan. Hindi. Nalala ko kanina, pinag-uusapan natin yung mga proyekto nga na, well, nakatutulong din naman. Pero, alam mo yun, at this certain point in time na grabe na rin ang climate change, partner. Talagang kailangan natin ng ng milagro din talaga doon sa mga projects na yan. Kasi, dapat nakakaagapay yung kalidad. Oo, kasi yung gaya niyan, yung mga habagat, walang bagyo pero grabe ang ulan, hindi mo na matansya eh. So ang tanging sandigan natin diyan bilang tayo ibahain na bilang isang bagyuhin na bansa, yung mga proyekto na intentional natin ginagawa. Kaya lang kagaya nito, for example sa Marikina, napakaganda ng dredging activity. Kaya lang ang problema doon, partner, matigas na yung ilalim eh. Kumbaga sagad na sa hukay. Pero di ba, may mga magandang proyekto pero dahil sa kalikasan din, hindi mo maano hindi mo rin masabi kung hanggang kailan tayo pahintulutan ng Mother Nature na mag-adjust o mag-prepare. Parang ang binabanggit, partner, parang tinitingnan daw ng Pilipinas na i-adapt yung flood management technology ng Singapore. Kaya lang sabi ko nga, kahit gaano kaganda yung planong i-adapt mo na teknolohiya, kung yung nakalaan na pondo doon, hindi naman lahat doon mapupunta, hindi ba? At saka ang leader ba natin mala Singapore din. Kailan naman natin i-adapt ang mga pinuno, ang mga utak ng mga pinuno na mala Singapore? At saka na pag-uusapan, hindi pwedeng lang, yung plano lang, papel lang, laway. Hindi lang yung mga proyekto at pulisiya dapat yung pinag-uusapan na quality na dapat nating i-adapt yung utak at yung mga tao mismo na nakaupo sa pwesto. Correct, Gaya ka nga ng proyekto sa papel. Yung nakaupo naman sa pwesto mas kwalipikado pa yung nagsisiraan. Nagbabantaan. Nagbabatuhan ng putek, malala. Na para bagang hindi mga lawmakers. Tawan-tawa ako sa termino ng Abante Tabloid. Lupit talaga nitong... Anong sabi ng mga tropa natin dyan? Hindi honey trap ang term nila Tanim pokpok with all due respect ko sa mga nasa ganong klase ng hanap buhay. Pero, di ba, yung mga leader natin hindi pang Singapore, partner. Pang ano ba yung tamang term? Ayoko na magambing.
Hindi naman lahat ba? May mangilan-ngilan na pang ano Sabi daw ni Ombudsman Boying Remulla, halimbawa na lang sa mga kickback scheme sa basura, isa pa yan. Mayroon pa palang mga pinagkakitaang basura projects. Ang kilala niya lang daw ng matino si Mayor Vico Soto ng Pasig at Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, Mayor ni Aling Nelia. Sila lang daw. Ambot sa iba, hindi sinasabi ni Ombudsman na absolute yung kanyang truth, pero sa madaling sabi, majority partner. Majority ng mga leader natin ng hindi pang Singapore. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories. Pinoy Pag-iisipin mo pa yung mga kababayan natin, ano daw yung hindi pang Singapore. Diretsuin mo na. Ano ba? At saka yung sahod natin, di rin pang Singapore. Ay, segue po. Loko talaga tong mga to. Ay, nako. Kaya pinagsasaran kayo ng Star City Buti pa ang panunungkulan ni Mayor Deo Macalma ng Star City, partner. Walang ano-ano, di ba? Ano? Walang bahid. Tsaka siya, partner, unanimously voted by the constituents. Lampas siya sa tatlo yung termino ni Boss Deo, di ba? Ni Mayor Deo, siya pa rin ang mayor. Hindi naman to diktatorya. Ayan na. Sige na nga. Di ba pwedeng buksan yung Snow World para sa mga empleyado? Try natin. Papalandig lang na ulo. Oo nga, pinagpapawisan na ako ng kaunti Kami yung inyong mga nakasama ngayong araw ng Sunday. Ako po, Giselle Ricafort. Ako naman si Edniel Parosa. Susunod na sina Wina Perlesoro at Josa Cruzat sa programang Untahan. Oras natin, 10:02 ng umaga. This time. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha